Because I remember one of the news items about Congressman Leviste, wherein he himself had the excavation undertaken in one of the flood control projects in Batangas, and instead, he cross-checked yung specifications, imbis na 15 meters, if I'm not mistaken, ang nakita niya 4 meters lang. So marami rin, posible, maraming ganong klaseng proyekto. May proyekto, hindi ghost, pero grabe ang pagka-substandard. Tama? Mr. Chair, yes po. Ganun din po yung sa Mimaropa. So I'm curious, bakit meron kayong figures for ghost pero wala kayong figures for substandard? At least tentative figures. Bakit wala? Mr. Chair, for substandard po kasi mas merong difficulty in determining. Kasi po kailangan of course ng engineers, sometimes po pag yung structure ay buo na, kailangan pong hintayin na matibag. No? So ang mas madali po ma-determine is the ghost. Kasi po makita na wala agad, automatic po. Kapag naman po merong structure, we will have to see, kailangan pong tingnan yung mga materyales, yung mga, ganun po. So meron po siyang difficulty. So in that case, it will take a little more time. Tama? Okay. On another matter, nabanggit nyo kanina na may mga itong ang tiwangwang na mga proyekto na kailangan tapusin pero wala sa budget. Eh di ba may liability ang mga contractor na pwede ninyong administratively habulin para tapusin itong mga proyekto? Ginagawa rin yun, di ba? Yes, Mr. Chair. Yes, Diba? Mr. Chair. You go against the performance bonds, right? Yes, Mr. Chair. In fact, we have sent already, we have called on several bans ng mga contractors po on several infrastructure projects. What about the completion of the projects because of substandard or hindi natapos? Kasama din yan sa inyong kontrata, hindi ba? Meron silang pananagutan na pagka hindi kompleto, kulang, tatapusin nila, hindi ba? Within a period, di ba? Mr. Chair, yes po. 1 year po, pwede po i-call yung kanilang, check kung meron liability. Kapag naman po yung... Ibig sabihin, by kailan? September, October, 1 year na. Pag lumampas ng 1 year, hindi nyo na pwedeng habulin? Pwede pa rin po, Mr. Chair. No? Ibabalik lang po yung hawak naming retention bond, pero po yung kanilang liability is still there. Can you also submit to this committee the status of all these performance bonds and your efforts to recover them and forfeit them? We will do, Mr. Chair. No? Because yun nga, immediate yun, low-hanging fruit yun. No? Baka hanggang ngayon wala pa kayo na forfeit. Hindi ko alam. Alam mo ba? As of now, Mr. Chair, yung pong pagpasok namin, wala pa po. Kasi po meron pa rin siyang due process requirement. Oo nga. So we have called on the bonds, pero po yung pag-claim po, yung final decision, wala pa po. Okay, please submit to this committee the status of all these actions and proceedings regarding the forfeiture of their performance bonds. We will comply, Mr. Thank Chair. you. Ito na lang siguro kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, no? Yes, go ahead. Ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses Yes po. nag-deliver, Yes po, Your Honor. etc. Upon the instructions. Yes po, Your Honor. So okay. So, pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bonoan. Tama po ba yun? Nakalagay dito sa testimonya na... Sir, gaya po ng binanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin, pero hindi ko po alam yung detalye kung kanino niya po i-deliver. dinideliver mo kay Yusek? Yes po, Your Wala Honor. kang diniliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry Yes. po, nakalimutan ko po magpaalam sa PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, Sensya na okay po. lang.
O sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggat magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun lang po, sir. I admit, ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan nagdadala galing sa yun? kanila. Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Hindi po. Private. Yes po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa GAB pa lang o nasa NEP pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, Your Honor. tama? So, hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang, kumbaga, paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun? Marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yun po yung risk nila, sir. Risk po Okay. nila. Kung di po natuloy, hindi naman po namin Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor? hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O hindi pa? Hindi pa po siguro. Oo. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, base sa yung experience. Hindi ko lang po ma-sure, Your Honor, kung meron po mga gano'n na... Engineer Bernardo, tama ba ba? Aabot siguro ng daang milyon o hanggang bilyon ang mga nag-advance pero hindi, dahil nga dito sa nangyaring flood control scam, hindi makukuha yung proyekto. Tama? Mr. Chair, hindi ko po masyadong detalyado yon kung halimbawa po yung hindi natuloy, maghahabol. Dahil most of the times po, hindi ko naman po kausap ang contractors dito. While there may be sometimes na proyekto naman na dahil po nagkagulo, hindi na po nakolekta sa kanila. Meron po Sir ganun. Kiko, Yes, please, go ahead. kaya nga may balita si Carlo Discaya naniningil sa mga congressmen kasi nag-advance At naipit. Kasi pumutok tong flood control, nakapag-advance, nagte-text siya sa mga congressmen, naniningil. Tama ba yan, Carly? Your Honor, hindi po. Humihingi lang din po ako ng tulong sa kanila at saka syempre po, talagang may mga utang po talaga sila. Pero Yun na nga yun. hindi po ako hindi po sabi ng extortion to po, hindi po. Ripan, dumingi ka ng reimbursement kasi nga hindi natuloy yung project kasi nagkagulo-gulo. Paano nagkautang yung congressman? Nag-advance ng contractor. Kaya nga, pero congressman yun. Hindi naman. ko na alam yun. Hindi ko na alam. Thank you. So binabanggit ninyo, dahil contractor siya eh. So inaamin niya na may mga kausap talaga. Anyway, inamin naman talaga niya na may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Mr. Chair, may I yes, interject? please go ahead. Let me just ask D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po ang